po siya. No? Okay? Sa verse 30, sinabi niya, hindi amang Abraham. Sa 29 sinabi ni Abraham sa kanya, ang isinulat ni Moises at ang mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mo sila ay makinig sa kanila. So ibig sabihin, nung ibinigay na po yung salita ng Panginoon, yung salvation, in-offer na sa atin, nasa atin na po yun, tatanggapin mo or hindi. Hindi naman pinipilit, uy, kung magiging Christian ka, hindi eh. Kaya nga binigyan tayo ng utak, ibabaw sa puso natin, kasi gusto ng Lord na you will decide. Hindi yung pipilitin ka, pipirsa ka, uy, pag namatay ka, kailangan mo tanggapin, hindi. Sinasabi natin na, gusto bang tumanggap sa Lord? Kung sinabi ng tao na, ayoko, tapos, walang pilitan. No? Kaya sinabi nga dito, na kung ano yung sinabi ng propeta ni Moises, hayaan mo sila, no? Hayaan mo sila makinig sa kanila. Ibig sabihin, ipamalita mo yung ginagawa natin, i-share po natin ang salita ng Panginoon, yung salvation ng Lord. Makinig sila o hindi, wala pong pilitan, no? Makinig siya. Halimbawa, nakinig yung isang nanay, no? Tinanggap niya si Jesus. Binawian siya ng Lord ng buhay. Alam natin kung saan siya pupunta. Kasi nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Pero, napatanggap ka, sasabihin na, ay hindi, may sarili akong relihiyon. Tapos na, walang pilitan. No? Kasi, may kanya-kanya po tayong freedom. No? Ang sabi dito, hayaan mo silang makinig. Okay, verse 30, sinabi niya, hindi amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang magmula sa mga patay. So ibig sabihin gusto nila na ipili talaga yung salvation. Pero ang Lord po, kaya binigyan po tayo ng freedom, mamili kung saan po tayo. Tatanggapin ba natin si Jesus o hindi? Pag tinanggap natin si Lord, praise the Lord. Pag hindi natin tinanggap ang Lord, so be it. Decision niya yun. No? Pero yung lalaki concern po siya sa kapatid niyang mga 5 kapatid niya, 4, na pag namatay yun at wala silang salvation,